ako. Sige. Sa start na tayo sa operating activities. So, yung sa operating activities, dito lang sa is yung cash ng inflows and outflows ng daily operations natin para mag-work yung business natin. So, yung net income, kinuha lang siya sa statement of operations, yung income ng business natin nasa page 275 siya. Kinopya lang naman yun. Then sa yung depreciation expense sa note 14, page 307. Pwedeng palipat doon. Ayan. Yung ginawa lang dyan is yung sa accumulated depreciation ng 2026, yung accumulated depreciation dyan, pinag-add lang yan lahat. Wala kasing total na nakalagay pero ayun yung value. Try nyo kung tama sa accumulated depreciation. Kung ang lalabas is 34,156.72. Yung accumulated depreciation, yung 15,000, add nyo yung 4,817.50. Lahat yun i-add. Yan lang. So, same lang. Pero kung mapapansin nyo, same lang yung nilagay sa 2026 hanggang 2030 doon sa cash flow. Di ko sure kung bakit ganun, pero nakita ko kasi sa financial assumption natin, kaya same yun hanggang 2030 kasi ginamit natin yung straight line depreciation na method.
So, sa pagkakaintindi ko do'n, ay puta ka. Sa pagkakaintindi ko do'n, yung sa depreciation method na ginamit natin is fixed lang siya and ano, equal lang siya per year kaya gano'n yung nangyari. Di ko lang sure kung gano'n talaga. Ayun lang pagkakaintindi ko. And then next is yung sa increase in inventories naman. Increase in inventory page 288 naman. Ayan. So diyan, kinuha lang yung ending inventory for 2026. Yan yung nilagay dun sa cash flow ng 2026, 54,929.41. And then, kung makikita nyo sa ano, sa cash flow, pabalik natin sa cash flow. Sa cash flow, kung makita nyo, yung sa 2027, iba na yung value niya. So, ganun din hanggang 2023. Ang ginawa lang dyan is ano, current year minus previous year. So, pabalik nga sa ano, dun sa inventory. So, sa 2027, yung 59,470.31 na ending inventory, minus siya sa 54,929.41. Kaya ang nilagay is 4,540.91. Ganun lang din gagawin hanggang 2023. Gets naman, 'di ba? So, kaya ganun lang yung nilalagay is yung sa cash flow kasi, ang inaano lang is yung additional na gastos sa susunod na year. Kaya hindi siya nilalagay na buo. Ganon din lang din yung gagawin sa increase in supplies and sa hanggang sa statutory. Pero sa ano, isayin ko na lang. Sa increase in supplies naman, page 296. Ayan. Dito sa summary of supplies, kinuha lang yung total ng lahat ng bababa pati. Ayan yan. Kinuha lang yung sa total ng lahat ng supplies. Yung total na 3,332.33, ayan, nilagay siya sa 2026 dun sa cash flow. Then, sa cash flow ng 2027 naman is 267.59. Ganun lang din ginawa. Yung 2027 na total, minus lang din sa 2026 na total. Kaya, ang nilagay is yung 267.59. Ganun lang, paulit-ulit lang yung gagawin doon. Ang kokopyahin lang lagi doon is yung 2026 na total. Then, yung mga susunod is isasubtract mo na lang sa previous year. Gets ba?
Ngayon, Eya. Sa ano, ganito, sa 2026 din siya iba or sa 20, Ano? Di ko maintindihan. 'di ba sabi mo sa Choppy. 2026, ay wait, okay na? Okay. Hindi ba sabi mo sa 2026 lang lagi siya isa-subtract? So yung 2028, i-ma-minus siya dun sa may ano, 2026? Hindi, sa previous year lang. Diba 2028? Sa previous year mo siya i-subtract sa 2027. Din yung sa 2029, sa 2028 mo siya isa-subtract. Ganun na Okay. din sa 2023, ay 2030. Lagi lang sa previous year. Next is yung sa increase in prepaid rent. Sa note 6 lang din. Same page lang naman. So, yung prepaid rent, yun yung paunang bayad natin, di ba? Para sa business natin. Wait lang wait lang. So, 12,000 lang yung nilagay natin dun sa 2026 lang nilagyan natin kasi doon lang naman tayo nag-advance payment. So, sa mga susunod na year, wala nang additional rent payment. Kaya yung 12,000 lang yung nilagay. Sa cash flow, kung magtataka kayo bakit may parenthesis yung increase in inventory, supplies, and prepaid rent kasi ang meaning nun, cash out sila. Yung, ibig sabihin, naglalabas tayo ng pera, kaya isa-subtract natin sila. So, ibig sabihin nun, nag-i-spend tayo ng cash para maka-acquire ng assets kasi assets yung supplies, inventory, and prepaid rent. Asset pa. Oo, assets sila. Nagigets ba? Sorry maggulo ako mag-explain. So, next na tayo sa increase in utilities payable. Ay, wait lang pala. Tama pala, sige. Page page 2. So, dyan, katulad lang din ginawa sa ibang year, ay sa ibang account. Sa 2026, yung total nun na 120, ba't iba? Wait lang. Wala.
Utilities payable, te. Anong page ba 'to? Wait lang. Ayan. Yung utilities payable ng 2026, kokopyahin niyo lang din yun. Kinopya lang namin yun. Then, na 2026 na 10,631.98. And for the next year naman, ang ginawa lang ulit is yung current year ng total is 10,953.54. Sinubtract siya sa previous year na ang total is 10,631.98. Kaya ang total is na nilagay dun sa cash flow is 321.56. Ganun lang din ulit yung gagawin sa mga susunod na year. Yung total sa 2028, ima-minus sa 2027. Sa 2029 naman na total, ima-minus sa 2028. Ganun din yung gagawin sa 2030. Next naman is dun sa statutory payable. Yung sa statutory payable, yung sa total statutory benefits, yung total nun for 2026, kinapi lang din, same process lang, and then yung sa next year na 2027, sinubtract lang sa ng 2026. So, bale, 10,543.75 minus 10,064 equals 479.75. Paulit-ulit lang yung gagawin doon. So, kaya naka-add sa sa cash flow, kaya hindi sila naka-parenthesis or subtract kasi positive pa rin yung positive siya, additional pa rin siya kasi yung expenses siya or obligation na hindi pa naman natin nababayaran. So, ibig sabihin, yung cash, nakastay pa rin sa business natin. Hindi pa siya cash flow kasi di pa nga natin nababayaran. Kaya, ina-add pa siya sa cash flow natin. Palipat na sa cash flow. So, para makuha lang yung net cash flow from operating activities, net income plus depreciation expense, and then, isa-subtract yung inventories, supplies, and prepaid rent, then i-add yung utilities payable and statutory payable para makuha yung total na 135,808.65. Gets ba?
Sa cycle, kung magsa-cycle kayo, puwedeng ano, lagyan niyo ng after nung unang parenthesis lagyan niyo ng negative sign. Kasi mag-iiba yung ano, eh, yung sagot. Ayan, okey lang yun kung mababa ng 0.1 kasi nakarekta yan sa ano, eh, sa Excel. May tanong ba kayo? Gets naman 'di ba? Sorry magulo mag-explain. So next is yung investing activities na. Puwedeng pababa. Pababa ka, eh. Investing activities. Rinig ba ako?
Sa 308 tayo. Yung leasehold improvement. Yan. Kung tignan niyo yung total cost sa may leasehold improvements. 75,000. Kita niyo? Yun yung nilagay namin sa acquisition of leasehold improvement. Balik ka Balik ka Eya sa may cash flow. Yan, 75,000. Tapos, pwedeng paano sa may useful life. Page ulit, 308. Since wala dito yung table ng acquisition, mas okay sana yun para mas mabilis nating makita. Pero ito na lang pagbabasehan natin, yung useful life. Yung useful life, yun yung tinatagal nung particulars sa business natin. Kung makikita niya sa leasehold improvements, 5 years naman lahat. So, mako-cover niya yung 2026 to 2030 na projection. So, 75,000 lang yung nagastos natin. Tapos, sa mga sumunod na months, wala na. Balik ka cash flow. Yan, di ba 75,000 lang. Tapos, sa mga sumunod na years, wala na tayong nilagay. Kasi wala naman tayong bagong in-acquire na particulars para sa leasehold equipment. Yung unlike dito sa acquisition of kitchen equipment. Tignan nyo, di ba may amount tayo na 35,457 for the year of 2026. Punta ka sa ulit. Sa may 309 na page. Kung makikita niyo, yan, yung total cost ng kitchen equipment, 35,457. Yun yung nakalagay sa cash flow natin. Balik ka cash flow ulit. Yan, 'di ba? Tama lang naman, 35,457. Pero sa taong 2029, merong amount diyan. Kasi pinagbasehan natin yung useful life niya. Balik ka ulit 309. Tignan yung useful life ng kitchen equipment. Meron diyang, ayan, yung glassware dispenser. Di ba 3 years lang naman yung useful life niya? So, after 3 years, mag-a-acquire tayo ulit ng glassware dispenser. Di ba yung quantity ng glassware dispenser natin dito is 3. So, ang mangyayari dyan, kapag nag-acquire tayo ulit, syempre 3 ulit yun. Yung amount each jar dispenser is 489 pesos. Kailangan natin ng 3, so i-times 3 nyo yun. 489 times 3. Amount ng glassware dispenser, i-times sa 3. Yung lalabas. Yung iba nagko-compute ba? Kapag may pag naguluhan kayo,
Mag-raise lang kayo ng hands. Yan. 1,467. 'Di ba after 3 years pa naman siya. So 2026, 2027, to 2028 mako-cover niyo pa. Pero yung 2029 to 2030 hindi na. So sa 2029 siya maglaland yung yung 1,467. Doon siya ilalagay sa year ng 2029. Tignan niyo. Cash flow ulit Eya. Yan, 'di ba nakita niyo naman yung amount ng 1,467. So gets niyo ba kung paano ginawa yan? Kung saan nakuha yung 1,467. Gets nyo? Yung iba. Sa kitchen tools naman tayo. Baba ka, Eya. Kitchen tools. Ay, mali. 300, ulit, Eya? 9? Sa kitchen tools. Palipat, Eya. Nalipat mo na? Ayaw gumalaw sa akin, mate. Yan. Sa kitchen tools, kunin ulit yung total cost. 6,740. Ilalagay natin sa year 2026. Tapos, tignan yung cash flow. Sa 2029 ulit, meron tayo ulit nilagay na amount. Kasi dito sa may useful life ng kitchen tools, merong tig 3 years dyan. Yung measuring cup, chopping board, squeeze sauce bottle, at serving plate. Para makuha nyo yung amount na, wait lang. Para makuha nyo yung amount na 1,264, ang gawin nyo, 3 times 11.67. Tapos, 3 times 52.67. Tapos 3 times 26. And 3 times 331. Ita-times nyo lang. I-multiply nyo lang. Yung useful life sa annual depreciation. Yung yung may 3 years na useful life lang Yun lang. Kapag okay na, kapag nakuha nyo na yung sagot ng mga yon, saka nyo ipag-add. Tapos lagay nyo dito yung sagot kung tama, kung pareho lang. Imo-multiply mo, di ba yung useful life dito sa kitchen tools? Yung tig 3 years lang imo-multiply mo siya sa annual depreciation niya na 11.67. Basta yung may mga 3 years na useful life, imo-multiply nyo lang sa annual depreciation nila. Tapos pag nakuha nyo yun, yung mga sagot nun, ipag-add nyo lang.
Okay lang yan. Mag-iiba talaga since Excel yung ginamit natin dito. Balik tayo sa cash flow. Yan, yung kitchen equipment lang naman, tsaka kitchen tools yung may nadagdag na amount para sa sa year of 2029. Pero yung the rest naman, wala. Pero check pa rin natin. Dun tayo sa acquisition of store equipment. Tignan natin yung total cost. O, pareho lang naman siya doon. Sa cash flow. Sa furniture and fixtures naman tayo. Same lang din. Tapos sunod, yung office equipment. Yan, tama lang din. Tapos yung last, emergency tools. Yan, same lang din. Basta tatandaan nyo guys, mapapag tinanong tayo dyan, bakit yung ibang taon, yung ibang wala namang amount na nilagay sa ibang years. Basta lagi natin pagbabasehan yung useful life. I-check natin yon kung may bumababa sa 5 years. Kasi nga 'di ba, yung projection natin 2026 siya to 2030. So, yan, check natin kung may bababa sa 5 years. Kasi kapag ganun, yun nga, mag-a-add tayo ng another amount. Pero sa ano naman natin, kitchen tools at kitchen equipment lang naman yung may 3 years na useful life. Kaya may nadagdag. Gets nyo ba? Cash flow tayo. Kapag 'di ba, kung papansinin niyo yung mga investing activities natin, naka-open and close parentheses. Kasi ibig sabihin nito, yung pera natin palabas. Kasi nga, binibili natin, nag-acquire tayo ng gamit dito for our business. Kaya palabas yung pera, kaya siya naka-close, naka-open and close parentheses. Tapos, after nun, i-add lang natin tong security deposit hanggang acquisition of emergency tools para makuha yung net cash flow from investing activities. Check nyo kung tama lang din lalabas. Ipag-add nyo lang guys yung investing activities para makuha yung 217,525. Bakit 225 sa'yo, Jake? Kaya, kinabahan ako. So, yan. Gets ba ng iba? Kung hindi, tanong lang kayo. Tapos, di ba? Tapos na tayo sa 2026. 2027 naman, 2028, wala namang i-complete dyan kasi wala namang nilagay. Sa 2029 naman meron. Yan, i-add nyo lang din yung 2029.
Yan. Proceed tayo sa financing activities. Ito, na-discuss naman na to ng previous week. Yung contribution from partners, manggagaling sa atin yan. Meron tayong 600,000 lahat-lahat. Divide lang natin yun sa 10 kasi 10 tayo, di ba? 60,000. May 60,000 tayo na contribution dyan. Kaya naging 600,000 yan. Tapos, dun sa may withdrawals from partners naman, wala tayong nilagay sa first year. Simula siya sa second year ng business natin, which is sa 2027. Makukuha yung withdrawals from partners sa 2027. Sa sa change, partners, sa equity. Equity na lang. Punta ka sa equity. Baba lang. 270 din ata. Or 280. Ano? 279 na page. To 79 or 280 ba yun? Check mo nga. So may equity. Baba. Baba pa. Wait lang. 280. So may 280. Yan. Makikita nyo dyan, yung less yung withdrawal. 11,461. Sa 2027 na. Kasi 2026 wala naman tayong withdrawal nun. Sa 2027 na kayo mag-base. 11,461.09 times 10. Times lang sa 10. So, yan. Yung total nun, yun yung nakalagay sa may cash flow, sa may withdrawals from partners. Yung sagot nun, yun lang yun. Pati ganun din sa mga sumunod na years, try nyo din. Sa 2028 muna. Try nyo. Same lang din. Kung mababa man ng, or mataas ng decimal, okay lang naman. Okay, sa 2029 naman. Add nyo lang din lahat. Gets nyo ba saan galing? Kung anong
Multiply nyo lang sa 10 ah. In 2029, 23,045.74 times 10 lang. Para makuha nyo yung nasa cash flow na. Yan, tama. 2030 naman. Multiply lang ulit. Yan. Tama lang. Cash flow ulit, Aya. Sa cash flow yun, nakuha naman natin, add nyo lang yun. Add nyo lang sa finance activities. Dalawa lang naman yun eh. Tapos, yan, sa 2026, 600k lang naman meron. So, yung total, 600k lang. Ganun din dito sa mga sumunod na years. Wala namang contribution from partners dyan. Puro withdrawals lang. Yun lang, add nyo lang yan. Okay na. So, sa next net increase, decrease in cash naman, ang gagawin nyo lang dyan is yung total ng operating activities, isa-subtract nyo yung investing activities, then ipa-plus nyo lang yung total ng financing activities.